Kung makikita nyo guys, may mosque dun, no? Para tingnan mo, may kakaibang design dito. Na, yung nakikita nyo naman na establishment na yun guys, is yung library nila. No? Ayan, ngayon may pila. Sikat talaga ito. I love you. Diyan, ano naman sila na pwede kayo magpa-picture dyan as long na hindi kayo magkakalat at i-re-arrange yun. Sayang hindi ko kayo mailalapit, no? Hindi ko lang alam kung pwedeng ano, no? Pero ang ganda ng art. What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back for another vlog guys. And for today, balik na naman tayo sa walk tour, no? So pupunta na naman natin yung mga malalapit na tourist spot dito sa Chinatown, no? So kung makikita nyo yan guys, this is the River of Light na malapit din sa Chinatown. Around 4 minutes of walk lang from my hostel na tinitirahan. Ayan. Sobrang popular niya and kung makikita nyo, marami ding mga turistang pumupunta rito para magpa-picture. No? Ayan. Marami kasi talagang tourist spot na malapit lang din sa Chinatown na kayang-kayang lakarin at hindi kailangan mag-trend. No? Kung kahapon pumunta tayo ng Malacca guys, ngayon I decided na marami pa kasi talagang mga tourist spot na nandito lang. Yeah. 'Di ba? Nakita ko na rin to actually dati pa or nadaanan pero hindi ko siya sinama sa vlog. So nag-decide ako na ngayon ko na siya i-vlog. And ipa-flash ko guys kung anong itsura niya pag gabi kasi mas maganda siyang tignan kapag gabi. Although kapag ganito, ayan, ganyan yung itsura niya pag ganitong hapon. Kung makikita nyo guys, may mosque dun, no? Parang lumang mosque na siya kasi makikita mo naman na nagpe-fade na yung ano niya, yung pintura niya. And syempre, mamaya-maya maglalakad na tayo para puntahan pa yung mga kalapit na ito na tourist spot din. Ayan. Hindi ba? Hindi mo alam kung ano yung usok na lumalabas na yan. Meron silang effect na ganyan. Ngayon, oras na para maglakad-lakad at puntahan pa natin yung ibang sinasabi kong tourist spot, guys. Ayan. So, tatawid lang tayo dun sa kabila tapos makikita nyo mayroon din dun. Ayan, yun ang lalapitan natin. Diba? Tingnan nyo, ang daming tao na nag-i-stay din and kasama kong naglalakad. Pag nandito ka sa Chinatown, guys, as in, pwede mo nang lakarin yung mga malalapit na tourist spot dito. As in, marami talaga. Yan o. Nabibilib ako dun sa mga turista na ano, no, may mga dala-dala pa talaga pangmalakasang camera, hindi lang sila umaano sa cellphone. Grabe, mga yayamanin. Tingnan mo, may kakaibang design dito na pininturahang malaking building and sobrang ganda niya. Nagiging ano rin siya tuloy, tourist spot dito. And marami nagpapapicture dito sa building na to. Sobrang ganda niya, di ba? Tapos katabi niya lang itong River of Light. River of Light pala. Anong River of Light? Saan nanggaling yan? Ayan, marami nagpipicture dito. Oh. Tapos makikita mo kasi doon yung Kuala Lumpur, sabi niya. Lumipat lang ako dito sa kabila, no, para puntahan yung isa pang tourist spot na sinasabi ko, guys. Yan mga grabe, oh. Ganda talaga ng building na yun, Agaw Eksena. Tapos syempre, nandyan yung Merdeka building, no. Ayun, no. Merdeka nga ba? Parang tama yata ako. Yung tinuturing na second to the tallest building in the world. Yan. Mayroon ding ano dito, store. Just in case na magutom kayo. Siyempre uso din sa kanya yung ganyan, yung nagpapapaint, no? Yung gusto ko dito sa Kuala Lumpur, kahit na marami yung mga establishment na nagtataasan, pero pagdating sa mga historical place nila, talagang mini-maintain nila, no? Ayan, nasisilip ko na yung pupuntahan natin, guys. Diyan, may patulay doon na pwede nyong tawiran papunta naman dito sa River of Life. Ayan. Diyan tayo pupunta. Try na ating pumasok. At pag tawid mo dyan sa ano guys, River of Life, and makikita nyo to, then makakarating na kayo agad dito sa Merdeka Square. Ayan o, diba? Ang ganda. Oh. And makikita nyo rin naman na marami din nagpupunta dyan. Sobrang lapit lang. Biruin mo, 4 minutes of walk lang from River of Life. Tapos makikita mo na yung isa sa mga tourist spot nila.
Susunod na, oh, sorry. Yeah. Kahit naka-red pa, tumatawid na sila. So, sinundan natin siya. Yun nga lang, muntik na akong madali. Pasaway. Dito pa talaga nagpasaway sa ano. Sorry na, agad-agad. Ayan, Merdeka Square, guys. Ayan. Diba? Parang malaking park siya, no? Tapos meron pa dito. Dito kasi parang nire-renovate eh. Dito sa area na to. Yung ano na guys, tinatawag na Dataran Merdeka, no? Or Independence Square. So ngayon for renovation siya. Katabi lang din nitong Merdeka Square. O, di ba? Tapos may nakalagay doon Dataran Merdeka. Hindi ko sure baka ang ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Dataran? Park ba? Hindi ko sure. Or square. Anyway, ayan. Pagmasdan nyo guys. Sobrang linis, sobrang ganda. And may mga uwak dito. Yung nakikita nyo naman na establishment na yun guys is yung library nila, no? Pero inano nila is Perpustakaan Kuala Lumpur. So, nandito rin siya alongside with the Merdeka Square. Ayan. Yung kagandahan talaga dito sa Kuala Lumpur, no, once na nandun ka sa tourist spot nila, as in, magkakadikit-dikit na siya na hindi mo kailangang transpo. Pero kung pupunta ka na, kunyari, sasadyay mo yung Malacca, yun, kailangan mo talagang mag-bus by bus, no? At the same time, pag pumunta ka naman ng Malacca or Melaka, guys, dikit-dikit na rin yung ano doon, yung historic place nila or tourist spot nila. Kahapon yata, nag-stay ako doon ng around 5 to 6 hours. Then, nilibot ko na siya, so hindi ko na kailangang mag-stay pa doon. Parang enough na yung time na yun para malibot ko siya. And medyo laid back siya compared dito na puro malalaking building. Doon talaga puro historic place and at the same time parang napaka-romantic ng lugar na yun para sa ayan. Ibang-iba siya dito sa Kuala Lumpur, guys. Kaya kung gusto niyo ng something new and naghahanap kayo ng tourist spot dito sa Malaysia na maliban dito sa Kuala Lumpur, I recommend yung ano na ngayon, Malacca, guys, or Melaka. Ayun, maglakad-lakad na tayo guys. Punta natin yung malapit pang tourist spot dun. Sobrang asin, malapit lang talaga siya. Magkakadikit-dikit lang talaga sila. Yan na yan, ganyang karami yung taong pumunta rito sa Merdeka Square para mag-take ng picture. And iba-ibang lahi siya. May mga Asian, syempre, hindi mawawala yan. Tapos mga European, ganyan. Mga American. Hula-hula. Basta, iba-iba yung itsura, guys. Kahit anong itsura pa yan. Basta iisa lang ang pinunta nila dito, kundi mamasyal at puntahan yung mga tourist spot or historical place ng Malaysia. Kagaya ko lang, di ba? Dito sa Merdeka Square, meron silang flagpole. No? And nandun yung matawat nila. Ito yung pinakamataas na flagpole na nakita ko. Usually kasi mababa lang, di ba? Pero ito sobrang taas nyo. Kasing taas na nung building na yun. Halos. Mas mataas lang ng konti yung building na yan. No? Sobrang taas. Yung kanan na yun, gaya ng sabi ko nina, yung library yan guys. No? Pero dito, kakaliwa tayo. And makikita niya yung isa pang tourist spot na sobrang lapit lang. Ayan. Parang nasa 100 meters lang yata. Baka nga wala pa. Yan. Kung makikita niyo yung building na yan guys, is Museum Textile Negara or National Textile Museum siya. No? Isa rin sa mga pinagmamalaking tourist spot nila dito. Ayan. Parang tatawid yata itong mga kasama ko. And alongside lang siya dito ng Merdeka Square. Tapos check natin kung ano yung ano na to, itong building na to kasi marami din nagpapapicture dito sa side na to. Ito namang building na to is gallery or Kuala Lumpur City Gallery. And makikita natin yung sikat na ano doon, yung I Love KL para patunay na nagpunta ka rito. Yan. Grabe. Maganda rin na ano to na maglakad-lakad dito.
Yun yung kagandahan kapag ano ka no, solo traveler ka, hindi mo iniintindi yung oras. Pwede kang magmuni-muni or what I mean is spend ng mas matagal yung pagpasyal-pasyal sa mga lugar. Ang advantage naman ng may kasama, syempre may taga-picture ka, di ba? Kapag solo ka sa as in sariling sikap lang, di na yan. Di ba? Parang kumanan tayo, so makikita niyo yung ano dyan, yung library. Actually, tinuro ko na yan kanina. Paulit-ulit na lang ako. Ayan, ngayon may pila. Sikat talaga itong ano to eh. I love KL na to eh. So, dito sa side niya is yung gallery mismo. Then, ayan, mag-proceed na tayo guys. Nakapagpa-picture na tayo dyan. Punta na tayo sa ibang area. Ayan yung paligid. Siyempre, yung Merdeka Square. Nandito pa rin tayo. Ayan yung gallery. Ayan yung sikat na I love KL. Yeah. Tuloy na natin yung ating pagtutur-tour. Paglalakad-lakad. Grabe, tingnan mo. Dito sa kanan is the Merdeka building, no? Tapos dun sa kaliwa is the KL Tower. Diba? Sobrang ganda nung lugar na pinag-i-stayan ko lahat. Walking distance. Siguro yung pinuntahan ko lang na hindi ako naglakad is yung Batu Cave, syempre. Tapos yung Genting Highland. And lastly yung Malacca or Melaka. Tapos lahat na ng ano is nilakad natin. Syempre yung inuna ko yung Twin Tower. Tapos, Petronas Twin Tower. Then yan nga, yung KL Tower. Ang hindi ko nilalapitan yung ano no, Merdeka. Baka mamaya magkamali ako, i-correct nyo na lang ako guys. Ayan, nandito lang tayo sa pinakaharap mismo ng National Textile Museum nila guys, or Museum Textile Negara. Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Hanggang sa mapagod tayo. Tingnan natin kung gaano karami yung kapupuntahan nating tourist spot sa paglalakad-lakad lang. Diba? So wala pa tayong ano dito wala pa tayong kalahating oras pero ang dami na natin napuntahan. River of Life, Merdeka Square, tapos itong museum na to. Tapos napuntahan na rin natin yung sikat na I Love KL na ano no. Ganun siya. As in. Ayun, from that museum guys, kung saan tayo galing, 4 minutes of walk lang, nandito na tayo ulit sa Central Market. Which is naipakita ko na ito nung nakaraang vlog ko, nung nag-walk tour din ako. Anyway, pasukin natin ulit. Para makita nyo rin kung anong itsura pag nandito kayo. Ayan siya. Pag naghahanap kayo ng mga unique na souvenir, ganyan, or pang regalo nyo pabalik ng Pinas, dito perfect itong lugar na to, itong Central Market. And ano siya, cheap naman siya kahit pa paano. Hindi siya pricey. Ayan yung lugar guys. This is my third time here. Ngayon lang ako nakakita nung nagbabasking mismo dito sa loob. Allowed din pala. Oh, ang galing kumanta ni Kuya. Sana all. Wow, may pagmamalaking boses. Sana all. And dito yung pinaka food court nila guys dito sa Central Market. And syempre, bawat area merong mga ano dyan, mga souvenir items. Okay, yung hinahanap ko kasi guys is yung Illusion 3D Art Museum. And nasa second floor siya. Hindi ko alam nandito siya mismo sa Central Market, kaya pala dito ako tinuro. And kung mapapansin nyo dito sa side na to guys, puro mga arts no. Ayan, gaganda oh. So nasa second floor siya, isa rin siya sa mga tourist spot dito kung gusto niyo siyang maranasan. Ayan. Gaganda ng mga painting dito oh. Usually puro mga painting yung mga nandito. Pero dun sa second floor is yung 3D. Grabe nga ganda. Magkakano kaya yung mga ganito? Para namang may pambili. Sigurado mahal yan. Ayan oh. Grabe. Ayun, meron din mga nagka-caricature dito.
for 50 ringgit. For 2 person na yun guys. Ayan. Ayan sila. So, kung gusto nyo magpagawa ng ganyan, caricature pwede. Depende sa size na gusto nyo. Ayan pa. Dito sa Central Market. Actually, nung dinalaw ko dito sa Central Market, hindi ko to nakita, no? Kasi mas nag-focus ako dun sa mga souvenir items. Lumabas na ako dun sa Central Market, guys. Hindi ko na pinasok yung 3D illusion art doon. Since may pupuntahan pa tayong mga ibang malalapit na tourist spot dito, no? Yan. So, nag-start na ulit akong maglakad. And ito yung gitna ng Central Market. Kung papansin nyo dito sa gilid, meron ding mga ano dito, store. Pag lumabas kayo, yan, pwede kayong maglakad-lakad dito kasama yung mga iba pang turista. Paglabas mo dyan sa Central Market, guys, di ba diretso lang kayo dito sa area na to. Pag kumaliwa kayong ganyan, papunta na yan sa mismong Chinatown. So, hindi ko na ipapakita yung Chinatown kasi meron akong separate vlog niyan, guys. No? Ngayon, diretso lang tayo papunta doon sa pupunta natin isa pang tourist spot, isang kilalang tourist spot. Yan. So, makikita nyo itong ano na to, hostel na to. And meron siyang cafe dyan sa pinakababa. Zada Cafe. Malapit din nitong lugar na to sa tinutuluyan ko, kaya lakad-lakad lang. Tapos katulad yan, pag diretso mo dyan, may mga bus ka nang pwedeng sakayan or LRT. Mga LRT, ganyan, di ba? Sobrang lapit lang. Tapos dito sa ano na to, LRT na to, pag sumakay ka, one stop lang, nasa KL Central ka na. Ganun siya kaganda. Di ba? Laki ng building na to, Travel Lodge. Sikat din yan na ano, pinag-aanuhan ng mga nagtutours dito. Mura din ang alam ko dyan. Sa paglalakad-lakad lang natin, guys. Ayan, napadpad na tayo dito. Halos sobrang lapit na itong Merdeka 118. Oh. Grabe. Sobrang ganda niya pag malapitan. And sobrang ano talaga niya, sobrang taas. Sa bagay, ikaw ba naman yung pangalawa sa pinakamataas sa buong mundo di ba? Then, diretso lang tayo. Actually, hindi yan yung hinahanap ko, guys. Meron talaga akong place na hinahanap. And nataon na ito yung dinadaanan ko. Ayan. Sobrang lapit niya. Grabe, sobrang ganda ng store na to. Diba? Chinese vibe, tapos ang daming mga flower din. And palagay ko nandito na tayo, guys. Ito yung area na parang popular din para sa art. Yung bawat building merong mga ganyan, paint na pinupuntahan. And sabi is very Instagrammable tong lugar na to. Yan, ganyan siya, guys. Nasa inyo na kung paano kayo magpo-post dyan. Ganyan lang siya. Yan ang tawag dito sa lugar na to ay Kwai Chai Hong, guys. Dito sa Kuala Lumpur. Kung magagaling kayo ng Central Market, 700 meters lang siya. Ayan. Worth it naman kasi very Instagrammable naman talaga tong lugar na to. Ayan. Kung mahilig kayo sa mga art, kaya maglala kasi marami din mga resto dito na pwede nyo kainan. Yan siya, guys. Tapos dito, pwede nyo pasukin dito. Yan. Depende na sa inyo kung ano yung mapipili nyong lugar na magpapapicture, and pwede nyo i-post yan sa inyong Facebook, sa inyong Instagram. Ayan. Diba? Mas marami yung mga nagpapapicture dito sa lugar na to. Oh, okay. Very aesthetic yung lugar, no? Tapos pwede kayong pumasok sa mga ganito, oh. Mga restaurant ata to. Oh. Diyan, ano naman sila na pwede kayong magpa-picture dyan as long na hindi kayo magkakalat. At i-rearrange nyo ulit itong upuan na to, guys. No? So, open sila sa mga tourist na pupunta rito. Ayan, may nakalagay naman dyan. Polite notice. Oh, okay. Maganda siya. Diba?
Something different. Marami din talaga nakaka-appreciate ng mga ganitong lugar, no? Yan. So, nasa inyo na lang yan, di ba? Kung i-appreciate nyo. And maganda rin talaga siya kapag ginano nyo sa inyong Instagram tsaka ipopost sa Facebook. Ang cute nito. Di ba? O yan, marami pang mga pumapasok. Hindi lang tayo. Aesthetic na place. Since tapos na tayo dito guys, pupunta naman tayo dun sa ibang lugar which is 190 meters away lang dito, no. Chanshishu Yuen. Yun yung pupuntahan natin. So 3 minutes of walk lang. Tapos na tayong papicture dito sa lugar na to. Kung gusto niyo ng mga aesthetic lang, mga painting, tapos pang Instagrammable na lugar, yan, puntahan nyo rin. Worth it na puntahan siya guys. So mag-proceed na tayo. Yan. Ganda naman ni ano. Talagang ano pa, naka-costume pa sila. And meron silang professional na ano no, camera. Katulad ni Kuya. Yan, let's go. Kakaliwa lang tayo, yan. Tapos kakanan. Ganun siya. Malapit lang, as in. Lalo pa nga tayo lumalapit dun sa ano, Merdeka Tower. Ayan, sobrang lapit na niya. Mas lalong dumami yung tao dun habang tatagal tayo. And meron pang mag-shotang nagtatalo. Kasi yung lalaki parang sabi niya gusto niyang magano ng magandang memory nilang dalawa. Pero yung girlfriend niya is parang pagod na. Parang pagod na sa kakalakad siguro. Kaya wala na siyang gana. Ayun. Yan, dire-diretso lang. Wala, naikwento ko lang kasi narinig ko siya habang nakaupo ako. Tapos biglang umupo sa side ko yung babae. Na parang wala na siyang gana or pagod na siya siguro. Kasi siguro kanina pa sila namamasyal. And maano pa yung energy nung shota niya, yung boyfriend niya, pero siya wala na siyang energy. So pinagbigyan na lang niya yung boyfriend niya kasi ginagawa naman daw niya yun for their moment, para sa kanilang dalawa ba? Memory nilang dalawa, na happy sila habang magkasama. Ayan. Kumbaga makikita mo naman yung effort ng lalaki, no? Kaya kahit na pagod na siya, ayun. Then, dito tayo. Sobrang bilis lang guys. Ayan o. Diba? Yan. Takbo-takbo lang. Baka masagasahan tayo dito nang wala sa oras. Yan, ito siya guys. Yan yung pupuntahan natin ngayon. Yan ang alam ko. Free entrance siya. Ewan ko lang kung bukas pa siya sa ganitong oras, no? Kasi right now, it's 6:57. Kung mapapansin nyo, kahit na 6:57 na, maliwanag pa rin, no? Parang same sila ng Korea kapag summer. Talagang kahit na 7 o'clock, minsan nga sa Korea it's it's 8 o'clock na pero maliwanag pa rin. Pero dito, as of now, ayan. Tapos yung likod niya, dyan pa rin yung Merdeka, no? Nandito tayo sa pintuan. Hindi ko lang sure kung pwede, no? Ito. From Monday to Saturday, hanggang 5 p.m. lang pala siya. So, hindi na tayo pwedeng pumasok. Hanggang dito na lang tayo sa labas. Chanshishu Yuen, Kuala Lumpur and Selong. Yun lang. So, pag kayo pumunta rito guys, dapat medyo aga-agahan yun. Kasi right now, it's 7 p.m. Di na tayo pwedeng pumasok. At di na ko naman ipapakita yung loob. At least, alam nyo na sobrang lapit lang nung pinuntahan natin kanina. Diba? So, ang gagawin natin dito sa pinakaharap, picture-picture na lang siguro. Tingnan niyo, yung ibang mga tourist na kasama ko, nandyan lang din sila, hindi sila pumapasok. Sayang, hindi ko kayo mailalapit, no? Hindi ko lang alam kung pwedeng, no? Pero ang ganda ng architecture niyo. Ang ganda, oh. Sobrang ganda. Dito sa labas pa lang yan. What more kung nasa loob na tayo. Buti na lang medyo maliwaliwanag pa, no? Nakikita niyo ba, guys? Ayun, no? Parang may mga tao-tao na nakaano sa ano. Wow.
Sayang, no? For free pa man din yung entrance nito, guys. Pwedeng mag picture-picture sa pinakaloob. Hmm? Anyway, ganyan talaga. At least, di ba, nadaanan natin and alam nyo na isa rin, pag nandito kayo sa may Chinatown, walking distance lang din siya. And sikat na tourist spot din dito. Ayan. Pag kayo nadalaw dito, guys, huwag niyong palampasin. As in, ano nyo rin siya, explore nyo rin siya, no? Chanshi Shuyuan. Ang hirap naman i-pronounce. Oh. Pag ganitong oras, marami ng mga nakaparking dito ng sasakyan. No? Ewan ko lang kapag, ano, siguro meron, pero ang iwasan lang nila yung dito sa pinakagitna. Ang ganda. Tapos ito yung pinakaharap niya. Ito yung makikita niyo yung view kapag nasa ano naman. And ayan siya. Siyempre yan yung Merdeka. Di ba? And I think ito na yung pinakahuli nating pupuntahan, guys, for today. For just 1.5 hour, parang nakalimang ano tayo, no? Tourist spot. By foot lang yun, ha? Lakad-lakad lang. Di ba? Ganun siya. Tapos pag didiretsuhin mo yan, guys, kung makikita nyo, nandun yung Jalan Petaling, which is the Chinatown here. Yan, no? Di ba? So ngayon didiretso na ako doon para mag-dinner since 7 o'clock na nga, guys, no? Oras na ng kain. Yan. Papakita ko lang sa inyo yung gilid, paligid. Di ba? Diretso na tayo doon and maghanap tayo ng ating pagkain or dinner for today. So ngayon, guys, kapag kayo naman ang nag-tour dito sa Malaysia, tiyakin nyo na maganda yung pwesto ng hostel yun. No? Yung katulad dito, pwede, may recommend ko sa inyo na pwede kayong mag-ano rito sa Chinatown kasi malapit talaga sa lahat. Kung ayaw nyo naman maglakad, pwede naman kayong mag-taxi kasi mura din naman. Kunyari, kung pupunta kayong Petronas Tower kasi nasa 2 kilometers siya, so parang nasa 7 ringgit lang siya, parang hindi pa abot ng 100 pesos sa taxi. Parang yun kasi yung pinaka-minimum nila, no? Ayan. Ayan yung paligid. Ayan, ayan na yung Chinatown. Pero kung mahilig kayo maglakad katulad ko, yan. Katulad nun, di ba? Within 1.5 hour lang, pero 5 na kaagad yung tourist spot na napuntahan natin. Yan ngayon, ayan. Punta na tayo dito at kakain. Ayan, sa mga hindi nakapanood ng ano, guys, dun sa Chinatown vlog, ayan, papakita ko ulit sa inyo dito. Yan. Dito guys, pag pumunta kayo dito, dapat magaling kayo makipagbardagulan, what I mean is makipagtawaran. Kasi yung mga ano nila dito, as in walang mga nakalagay na price. So makikipagtawaran ka talaga dito. Yan yung mga binibenta dito sa Petaling Street, no? Or Chinatown nila dito. Ayan, maraming mga sapatos, bags, slippers, accessories. Yan. So, gaya ng sabi ko, dapat magaling kayong makipagtawaran. Yan, marami mga damit na mga Lacoste, Versace. Siyempre hindi original yan, no? Kumbaga mga kopya or fake. Pero sabi nila maganda naman daw yung quality. Sabi nila. Ayan, siyempre yung mga damit. 15 ringgit for 125 ringgit. Yung mga may tatak na Malaysia. Ayan yung mga pamatanda at saka pambata. O, same lang yung price. 15 ringgit for one, tapos dalawa is 25. Ay, hindi pala. Yung mga pambata pala, it's 19.9 or 20 ringgit for dalawa, tapos 12.9 pag isa lang. Ang gaganda sana ng mga souvenir na damit na yun, no? Kaso, ubos na yung budget ko. Kasi bumili ako ng ano, chocolate pang pasalubong sa kanila. Imbis na kukuha ko ng mga ganun, yung mga damit-damit, mas pinili kong magpasalubong ngayon ng chocolate. Kasi nung pumunta ako ng Hong Kong, ganyan, halos ganun nga mga damit, bags, yan yung mga binibili kong pampasalubong. Pero ngayon dahil nandito ako sa Malaysia, nag-decide ako na para maiba naman, chocolate naman, yung made in Malaysia. Pero parang gusto kong bumili ng ganun. Yun nga lang, short na ako sa budget. Ayan guys, pahapyaw muna ang ginawa natin sa Petaling Street para magkaroon lang kayo ng idea dun sa itsura ng Chinatown dito sa Malaysia, guys, no? At dahil dyan, siya ko muna tatapusin ang ating vlog for today dahil marami na tayong napuntahang mga tourist spot sa paglalakad lang.
And meron pa tayong natitirang 2 araw dito sa Malaysia and hoping na makasama ko pa rin kayo sa pamamasyal guys. And that's it for today guys. Bye!